naniniwala sila doon. Parang ganito, para lalo nating maintindihan. Kunyari, kung ikaw ay doktor at sa medisina, batid natin na yung pong paninigarilyo, yung labis na paninigarilyo ay hindi mabuti sa kalusugan. Tama? Tama ba? Ngayon, yung nagkataon, yung doktor naninigarilyo. Maya't maya, does it mean mali na yung medical studies dahil lamang sa hindi pagsunod ng doktor? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, hindi doon ang batayan. Truth is truth. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi yan dahil sa tugon ng mga nagsasabing sila ay sa Panginoon, o sa Panginoon Diyos, o kaya kung anumang claim yan. Halimbawa, isa pang halimbawa para lang mas maliwanag tayo. Halimbawa, yung math. Tama naman ang math. 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Tama yan. Pero kung during the exam, yung bata ay nang daya, hindi ibig sabihin dahil sa nang daya na yung bata, mali na yung math. Nasusundan niyo pa? Siguro dagdagan pa natin para yung batas. Halimbawa, batas. Yung mga huwes, yung mga judges, they know the law. What if the judge would violate the law? Does it mean the law is no longer binding? Di ba? Ando doon pa rin siya. Sa totoo lang, kaya nga nagkaroon ng basihan na parang hinahanap natin yung kabutihan sa Christianity dahil batid natin na yung Christianity brings moral standard na talagang above sa ibang bagay. Bakit? Kasi there is power behind Christianity. Kaya nga kung walang Christianity, wala yung truth ng Christianity, walang basihan ng hypocrisy. Walang basihan ng mga baratang na hindi totoo dahil mali ang kalaugali. Saan nila nakuha mali yung ugali? Dahil may standard na batayan ang Christianity itinuro ng Panginoon Kristo. Kaya nga, ang laking bagay ng yung pong Christianity may katibayan. Again, hindi ito nakabatay sa atin, nakabatay ito sa katotohanan na binanggit ni Jesus Christ. Okay po? Jesus Christ died and rose again from the dead. Ngayon, problema ngayon na natin pag hindi tayo sumunod at hindi natin experience yung reality ng Christianity. Kaya nga inaaral natin to. Anybody can claim to be a Christian. But the question is, tama ba yung faith na yon? Tama ba yung faith na taglay-taglay nila? Kaya nga nakita natin yung real faith ay matibay. They are strong under trial. They persevere. Because the power is not from their own strength, but from the Lord. At hindi lang yon, real faith obeys God's word. Sumusunod sa salita ng Diyos kasi God, kumbaga, supports whatever He says. No? And real faith, nagmamahal na walang favoritism. At yung real faith, nagpo-prove ito na talagang buhay kasi ito gagawa at gagawa ito. Di ba? Kumbaga, yung patay, kahit anong gawin mo, wala yung magagawa. But once it's alive, may gagawa at gagawa yan. Ngayon, ito pa, nung nakaraan, diniinan natin, real faith controls the tongue. Okay? Hindi, ito baka ma-misinterpret ninyo hindi yung gawa ang nagpapatibay ng faith. Yung faith gagawa. Nakuha niyo ba ibig sabihin? So ito, kaya yung real faith chooses God's wisdom. Yan ang ating titignan ngayong gabi. Real faith walks, ibig sabihin, we live in God's wisdom. Hindi naman kaila sa inyo na sa panahon natin, ang tawag sa atin, the age of information. Kaya grabe yung mga AI natin, no? Tanungin mo lang sila. Alam na alam nila talaga. Dami lang alam na sagot no? But yung information na yon does not mean that we are also in the age of wisdom. Kasi marahi, yung information, iba sa wisdom. Naunawaan po. Mamaya papaliwanag ko yan. Pero initially, para maintindihan natin, kasi we are surrounded by smart people. Expert opinions, di ba? Endless advice. Ang dami. Manood kayo sa mga TV. Issue lang ng pagpapayat. Ang dami. Iba-iba sinasabi. Di ba? Ito gawin mo. Gusto mong pumayat. Ito gawin mo. Gusto mong pumayat. Mag-exercise ka. Kaya iba naman, bibili ng exercise equipment. Pag meron ka dito, papayat ka. Hindi naman ginamit.
Nakita yung gaganda ng katawan nung gumagamit. Nung ginamit, parang hirap pala. Tapos hindi mo na maitutuloy. Hanggang sa hindi na wala na nangyari. Di ba? Kaya ang daming nagsasabi, ito, yung mga expert. Pero sino talagang totoo? Minsan kontra-kontra pa yung sinasabi nila. Hindi mo na alam kung sino ang talagang makatotohanan. At minsan ang gagaling nila. Naalala ko, tricycle driver ako dati. So, nagkikwentuhan. Kaming mga tricycle driver, alam namin paano ayusin ang bansa. Pinag-uusapan namin, ang dali-dali lang yan, hindi alam ng ating mga pangulo, hindi ating mga senador. Ang gagaling ng mga tricycle driver. Ang problema, hindi lang maayos ang buhay. Ang gulo-gulo sa pamilya. Di ba? Parang, ang laking disconnect. Kaya natin ayusin lahat ng bagay. Pero sa salita, pero sa totoong buhay, wala. Naalala ko tuloy, noong 1990s, nagpunta ako sa US, medyo na-delay yung aming connecting flight sa Japan. Alam nyo, ang gagaling talaga ng Pinoy. Pinagagalitan yung Hapon. Sinasabi, dapat ganito ginagawa nyo. Siyempre, sinasabi na, in-explain nila sa English. Yung Hapon naman, hike. Pero ako kinakabahan ako, baka sabihin ng Hapon, di nyo nga maayos yung bansa ninyo eh. Tapos kayo, salta kayo na talta rito. Parang gano'n, di ba? Buti na hindi siya sumasagot agad sa kung Panginoon Diyos. Kasi sa totoo lang, ang gagaling talaga natin, no? Parang lahat may opinion tayo sa lahat ng bagay eh. Pero hindi natin maayos yung buhay natin. Hindi natin maayos yung bansa natin. Hindi natin lahat, may alam natin ang paanong gawin. Pero ang problema lang, hindi natin nagagawa. Walang wisdom ang ibig sabihin. No, hindi ko iniinsulto mga Pilipino. Pinapakita ko lang sa inyo, ang laki ng problema natin. We know a lot about the scripture. We attack each other when it comes to doctrines. Pero hindi ayos ang ating mga churches. We're divided. Di ba? Families, we argue. Away ng away. Mga bansa, away ng away. Alam naman nilang masamang mag-away. Bakit? Yan ang ating problema. The problem is that, not that we don't know enough. Hindi yun ang problema natin eh. Marami tayong alam. The problem is that we often live by the wrong kind of wisdom. Parang yung Titanic. Noong 1912, yung Titanic, sobrang advanced yung technology. Ginawa ito ng mga, talagang pinagtulong-tulungan ito ng mahuhusay na ininyero. Cutting edge technology. Supreme confidence. Kanya lang, pagdating sa wisdom, medyo kapos. Bakit kapos? Inignore nila yung mga warnings. Daming warnings. Nung winarningan sila na may mga large ice fields, numerous icebergs, dangerous condition directly along Titanic route, yun mismo dadaanan, sinabihan na sila. Hindi isang barko, maraming barko, katulad ng Caronia, Baltic, America, Mesaba, California, lahat yung binalaan sila, huwag kayo dyan. Hindi sila naniwala, hindi sila nagbago ng speed, hindi sila nagpalit ng ruta, tinuloy pa rin nila. Yun. At kulang pa ang kanilang mga life jackets, kulang ka lang mga lifeboats. Hindi sila preparado. Ignorante sila? Hindi. Ang problema, they did not listen to warnings. Kaya ang wisdom, tandaan nyo, wisdom we live by shapes how we live, how we speak, and how we relate to others. Ang kaalaman, maganda yan. Pero yung katalinuhan, iba yan. Naunawaan po? Yun yung kailangan matranslate mo, yung kaalaman sa katalinuhan, sa gawa, mai-translate mo. Kailangan mailipat mo, mailagay mo sa practical na aplikasyon. Naalala ko, si Thomas Alva Edison, sobrang, merong sa kanya, nag-apprentice. Isang German na napakahusay na scientist. Sinimplihan lang siya, sabi ni Thomas Alva Edison, kumuha siya ng guantes. Sabi niya, sukatin mo nga yung volume ng guantes na yan. Volume? Kukompiting? Imposible yan! Hindi masusukat yan! Kalukuhan yan! Sabi niya, sukatin mo. Sabi niya, kahit anong competition, hindi niya makuha. Talagang sobrang dami niya ng kinompute. Wala pang scientific calculator, pero sige lang, tinry niya pa rin. Sir, I'm sorry, it is impossible to compute the volume of that particular glove. Galing sa Thomas Alva Edison. Kumuha ng tubig, binuhos niya doon sa loob ng guantes, saka nilagay doon sa sukatan. Yan ang volume. Di ba? Nakuha ninyo, minsan sa sobrang komplikado ng isip, hindi natin alam sa totoong buhay, paano yan ginagawa. Kaya
Kaya, napaka-importante na we don't just have what? Knowledge. We need to have wisdom. So, paano natin malalaman yan? Real faith walks in God's wisdom. It is shown in our humble action. It shapes in Christ-like character, and it strengthens relationship. So itong makikita natin, makikita yan sa action natin, makikita yan yung sa ating character, at obviously makikita yan in the way we relate with people. Okay? Kaya, sino matalino sa atin? Yun ang tanong exactly. Kaya ganda na sabi ni Peter Jr. kanina umaga, sabi niya, biblical wisdom is the God-given. Bigay ito ng Diyos. It is not something that we just get. Well, ito ay binigay ng Diyos, Spirit-enabled capacity. Yung, pati yung kakayanan, no? Para matakot sa Diyos, talagang binigay din through His Spirit. See life from God's perspective. Yung makita natin yung pananaw mula sa pananaw ng Diyos and live in humble obedience, fruit-bearing alignment with His will. Ayon sa kanyang kalooban. Bakit? Ayan, isa-isahin natin. Let's start with shows in humble action. Una, tingnan nyo. Verse 13. Basahin natin. Who among you is wise and understanding? Napansin niyo ba yun? Ang tanong niya, sino sa inyo ang matalino o matalino at may kaunawaan? Hindi niya tinatanong, sino sa inyo malakas ang boses? Sino sa inyo madaldal? Sino sa inyo maingay? Sino sa inyo pinakamaraming sinasabi? Walang ganun. Sino sa inyo maraming alam na verses? Hindi yan ang tanong niya. Ang tanong niya, sino sa inyo ang matalino at nakakaunawa? Ipakita niya to sa kanyang, yung word na good dito, hindi lang mabuti. Magandang pag-uugali sa kanyang gawa in the gentleness, sa kahinahunan ng kanyang katalinuhan, or sa salitang kanyang mapagpakumbabang katalinuhan or wisdom. Di ba? Kaya ang tanong niya dito, nakakagulat. Yung wisdom is a something you claim. Hindi mo pinapalandakan sa lahat ng tao. Matalino ako. Ako ang matalino. Ako ang iboto ninyo. Maraming ganyan eh. Pero hindi yun nasasabi niya. Wisdom is something we show. Napansin niyo sa aklat ng James, laging paulit-ulit yun. Faith is evident. Lagi nakikita. Yung katalinuhan, nakikita din. Hindi yan basta kiniklaim lamang. At napaka-importanting makita kasi kung hindi nakikita, useless yan. Now, itong magandang bagay, no, na dapat nating maintindihan. Yung katalinuhan, importante yan. Tingnan nyo. Sino sa inyo, babasahin ko lang to ha, sino sa inyo gusto nyo ng kayamanan? Be honest, be honest. Huwag kayo maya, huwag kayo maya. Hindi naman sasabihin mo kang pera ka pa nagtaas ka ng kamay, no? Sino sa inyo gusto maging mayaman? Be honest, yan. Yung iba ayaw magtaas ng kamay na yan, baka sabihin lang mukhang pera ako. Kahit hindi ka magtaas ng pera, halata pa, hindi ka magtaas ng kamay, mukha pa rin. Hindi, mukhang kailangan mo din. Di ba? Kailangan mo din. Okay. Sabi niya, sino gusto niyo ng karangalan? Karangalan. Karangalan. Be honest. Yung gusto niyo narapaparangalan kayo. Di ba? Di ba? Gusto natin yan. Okay. Ito ang sabi niya. Tingnan niyo, pakinggan niyo. Proverbs 8:18. Hindi ko na ilagay sa slides eh. Andito, Proverbs 8:18. Okay? Ang sabi? Riches and honor are with me. Sino yung nagsasalta? Wisdom ang nagsasalta. Riches and honor are with me. Tingnan niyo sabi niya, enduring wealth and righteousness. Hindi lang basta yaman, kundi sabi niya, may katwiran na yaman. Kasi maraming mayayaman ngayon, minsan walang katwiran. Hindi matuwid. Maraming kabuluktutang ginawa. Marahil yumaman dahil hindi nagbayad ng tamang buwis, o yumaman dahil landaya ng kapwa, di ba? Yumaman dahil sa kontrata ng construction na hindi natapos, di ba? Hindi, wala tayong tinutukoy ng sino man. Nababalita naman yan. Di ba? So, maraming ganun. Ngayon, siyempre dito, praise God, marami sa atin mayaman dahil maayos ang ating pamumuhay. Di ba? With righteousness. Yun ang sabi niya, saan daw manggagaling? Wisdom. Kaya nga ho, sa totoo lang, kung walang persecution, walang issue ng, ibig sabihin kung Christian lang Christian lang, imposibleng maghirap ang Christian eh. Walang issue ng persecution Walang issue ng mga kalokohan sa daan. Basta matuwid na pamumuhay lang, imposibleng hindi ka uunlad sa buhay. No, walang usapan ng prosperity teaching, walang usapan ng ganun. Sumunod ka lang sa paraan ng Diyos, imposibleng hindi aayos buhay mo eh. Bakit ka mo?
Una, magtatrabaho ka, inspired ka. Pangalawa, wala kang mga bisyo. Paninigarilyo pa lang. O, magkano isang kaha? Kung isang kaha na gagamit mo, so, sa may social ka na, vape, magkano? Pero mo natipid mo sa buong taon, magkano yan? Pag-isipan niyo mabuti. Matitigil mo yan. Wala pa dyan yung mga beer grande. Wala pa yon. Wala pa dun si Lorna, si Fe, si Alma, Maria, at si Mario. Wala pa dun. Gastos yan. Hindi ako nagbibiro, ha? Wala pa yon. Aalisin sa iyo ng Diyos yan. Lalakad ka ng may katwiran dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Imposibleng hindi ka uunlad. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Nung panahon ko, nung bata-bata pa ako, nung naninigarilyo ko, mga 20 pesos ang isang kahay. Ang tagal na, no? Ngayon, hindi ko na alam kasi hindi na ako naninigarilyo. Naninigarilyo ka ba? Mabuti yan. Makalusugan, hindi ka pa mapupunta sa ospital. Ngayon, sabihin na natin, 20 na lang. Kumpite mo sa 20 sa isang buwan. Kung isa sa isang araw. O ilan na yun? 600 na. Tama? Tama ba ako? 30 times 30. Ay, tama, 20 times 30. 600. O, isipin mo sa isang taon, 10 buwan pa lang, 6,000 na. Di ba? Plus 1, 2, di 7,200 sa isang taon. Sa 10 taon, 72,000 na. Nung panahon na yun, nakakabili ka na ng motorsiklong may tricycle. Meron ka ng extra income. O, hindi ka ba uunlad sa buhay niyan? Tapos, pag nagtatrabaho ka, gigising sa umaga, excited ka pa. Wala kang hinihipang manok. Wala. Kasi matuwid yung panigising mo eh. O, paano hindi ka uunlad? Matalino ka nang gumamit ng pera. Hindi ka na nanloloko. Na igagamit mo, na i-invest mo ng tama. Tama ang Bible eh. Kaya pag may katalinuhan, panalo ka. Hindi lang yun. Ito pang sabi ng Bible, tingnan nyo. Makakatuwa. Kaya hangad ng Diyos, maayos ang buhay natin. Hear, O sons, the instructions of a father. Kinig ka sa tatay mo. Kinig sabi niya, let your heart behold fast my words. Keep my commandments and live. Kasi itong pinag-usapan dito, matinong tatay ha. Hindi pinag-usapan dito yung mga tatay na nagtatay-tatayan lang. Yung matinong tatay, walang matinong tatay na naghahangad na masira ang buhay ng kanilang mga anak. So iniisip nila yung mabuti lang kinabukasan. And look at this. Acquire wisdom, acquire understanding, do not forsake her. Huwag mo kalimutan ng katalinuhan. Sabi niya, and she will guard you. Wow! Iingatan ka niya. Isa daming dito sa mundo na to. Ang hirap. Kung babae kayo, ang daming manliligaw. Ano mo ginagawa ng mga manliligaw? Iligaw ka. Di ba? Kaya minsan di mo alam, tama ba to? Tama ba to pinapasok ko? Ito ba tamang lalaking to? Di ba? Iingatan ka doon. Kung meron kang katalinuhan, alam mo kung sino yung pipiliin mo. Hindi mo kinukuha sa kagandang lalaki dahil minsan yung magandang lalaki, demonyo pala. Di ba? Hindi ka basta nahuhulog sa ganun. Hindi sa mga mabulaklak na salita. Kasi yung mga lalaki, kala mo, babait eh. Pinagbubuksan ka ng pinto, pinag-uupo ka ganyan. Pero pag asawa mo na, nakaupo na, upo ka na nga, ate mo, nagawang kape. Ibang-iba na sila. Hindi ka na pinagbubuksan ng pinto, nauuna na sila sa'yo, napagsarahan ka na. Parang dito, Diyos lang nakakaalam kasi. Kaya you give wisdom. At ang sabi niya dito, tingnan mo, and love her and she will watch over you. Sa daming manloloko dito. Hindi mo maiwasang maloko ka, pero gabantayan ng Diyos. Kasi kahit maloko ka, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Nabubuhayan ka pa rin ng loob kasi yung katalinuhan ang magbabantay sa'yo. Okay ba yan? Hindi mo maiiwasan na magkamali ka sa iyong pagpili, pero magtutuloy-tuloy ka kasi yung mismo katalinuhan ang mag-iingat sa'yo. Yan ang sinasabi niya. Kaya paano hindi ka paano masisira ang buhay mo niyan? Imposible. Kaya sabi niya, the beginning of wisdom is acquire wisdom, and with all acquiring, get understanding. Bakit importante yan? Tinuturuan tayo, imagine, kung ang negosyo, halimbawa ng negosyo na lang, kung ang negosyo, nakukuha mo sa tamang pakikitungo sa tao, kaya nga sabi nila, hindi lamang customer for once, customer for life. Paano mo yan matututunan? Pag may wisdom ka, it will teach you how to treat people properly. And it will help you respond under pressure. And it will help you to carry ourselves. Yun ang ginagawa ng wisdom. Kaya sabi ni James, wisdom, mayroong humility. Bakit humility? Kaya humility of wisdom. Bakit humility? Kaya nga, humble action.
Kasi ang wisdom, natututunan mo yan pag marunong kang makinig at aminin mong hindi mo alam lahat ng bagay. Because proud people, they will never acquire wisdom because they will always think, I know everything. You don't need to teach me anymore. Samantalang ang taong humble, makikinig yan. I need to learn. I admit that I don't know everything. I am willing to learn. Kaya walang taong alam niya lahat ng bagay. Only Jesus knows everything. Tao, hindi natin alam lahat ng bagay. We need each other. Are you following? Kahit si Adam, hindi niya alam lahat ng bagay. Kaya sabi niya, it's not good for a man to be alone. In that he created a woman to be his helpmate. Helpmate is not an inferior person. It is a partner to help him to achieve more. Kaya nga, two heads are better than one, for they receive, sabi niya, double of their labor. Nakuha ninyo? Kaya yan ang ginagawa ng wisdom. In our humility, we begin to understand that we need one another. Now, look at this. But He gives. Kaya yung tanong dito, ano ba yung humility? Kasi minsan, yung mismong humility, hindi naintindihan ng tao. Ang isip ng humility, pag sinabi kong ako, humble ako, ano agad ang feeling na iba? Yabang naman nito. Di ba? Pag sinasabi na pag alam mo na humble ka, hindi ka na humble. Hindi yan totoo. Si Jesus, sabi niya, learn from me for I am humble and meek. He knows that He is humble. Does it mean mayabang siya? Hindi. Ito kasi ang humility. Look at this. But He gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud. Yun ang mahirap. Sa lahat ng magiging kaaway mo, wag si God. Magiging kaaway mo siya pag ano? If you are proud. Paano ba yun? But gives grace to the humble. So how can I be humble? Sabi niya, therefore, submit to God. That's humility. Ang totoong humility, hindi yung, excuse me po, makikiraan po, tapos pagtawid, kasi naman doon nag-uusap, ang kapal ng mukha. Hindi mayabang pa din yan. Hindi ba, minsan akala mo, humble na kayo. Yes ma'am. Pagtalikod, bruha. Hindi humble yan. Nakita ko na yan, yung mga naglilinis doon sa Jollibee o sa McDonald's o sa whatever fast food, di ba? Pag naglilinis at doon pa dumaan. Good morning, sir. Welcome to Jollibee. Pagdagan, kapal ng mukha nitong mga to. Di ba? Doon pa dumadaan, kanungan nga naglilinis. Pagdating naman ulit, hello, sir. Thank you, sir. And come again. Parang akala mo totoong-totoo. Hindi yung humility. There is an appearance of humility, but that's not humility. True humility is submission to God. Minsan nga mukha pa tayong mayabang dahil nagsasabit tayo kay God eh. Dala niyo si David. Nung makita niya si Goliath, sino yung uncircumcised Philistine na yan? Sabi ng mga sundalo, huy, pwede ba? Kami nga takot dyan eh. Kasi kung yabang mo. Ang yabang mo. Pero in all honesty, siya yung humble. Because he sees God. He does not see Goliath. Maraming tao nakita yung problema. Ang laki ng problema. Hindi kaya natin yan. Ayusin natin. Ano ka ba? Yabang nito. Puro lang ayusin natin. Ang laki nga ng problema. Doon, hindi mo kasi nakikita si God. Kaya ka mayabang. Yun ang mayabang. Hindi nakikita si God. Pero yung nakakita kay God sa sitwasyon, yun ang humble, and they're willing to submit to the ways of God because they knew that God knows better. That's humility. Kaya sabi ng Lord, He gives grace to this kind of people. Tingnan mo naman, parang ang yabang. Resist the devil and he will flee from you. Wow, tapang naman ito. Demonyo na nire-resist. Di ba? Now, kaya yung ibang tao, kala mo humble. Ay, ayoko mag-attend ng church. Makasalanan ako, baka masunog ako dyan. Saan ka pupunta? Sige nga. Kaya ano sabi ng Lord? Kung talagang humble ka, you want to submit to the Lord, come. Draw near to God. Look at the words. Draw near to God and He will draw near to you. Isipin mo, pag lumapit ka kay God, siya pa lalapit sa'yo. Yun ang humility. Parang, wow, well, Lord, wala naman ako ibang pupuntahan. And sabi niya, okay, cleanse your hands. Linisan mo, you sinners. Then you admit that you are a sinner, that you're willing to come to God because you know you cannot clean yourself. Kaya Lord, ikaw lang po makakapaglinis sa akin. That's humility. And then, purify your hearts, you double-minded. Yung purify your hearts, ang ibig sabihin, Lord, wala na ako ibang iniisip. Kayo na lang, I'm single-mindedly yours.
Yun ang humility. Pero hanggat may kahati si Lord, double-minded tayo, at ang dami nating iniisip na maparaan, instead of trusting the ways of God, pride yun. And God is opposed to the proud. Ang bigat nun kasi sabi niya, kaya be miserable, mourn, weep, let your laughter be turned into mourning, and your joy to gloom. Ano sinasabi niya? It's one way of saying, you better repent. You repent and come back to God. Admit that you're wrong. Admit that you are living independently from the Lord. But this time, you submit to God. Yun ang humility. And look at the words. Humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. Maiaangat ka pa niya. Ang bait ng Diyos. Kaya ang totoong wisdom, saan nagsisimula? Ano sabi ni David? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all those who do His commandments. Kasi ngayon maintindihan mo na why God commanded me to do this. Because I fear God. I may not fully understand it at first, pero little by little I'm beginning to see the logic of His commandment. I'm beginning to see how He cares for me. I'm beginning to see that He knows better than I do. Tingnan niyo po. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bigyan ko example. Tingnan niyo yung mundo at tingnan niyo yung paraan ng Diyos. Nung bata-bata pa, narinig niyo rin ito, pero nung bata-bata pa ako, during our first years sa buhay mag-asawa, hindi ho biro. Napakaselosa ng asawa ko. Hindi niyo naman siya masisi. Hindi. Iba ang iba dating sa iyo eh. Hindi ganon. Ay, ibig sabihin, I was too busy sa ministry. In my mind, I was doing the work of God. So sabi ko, bakit si selos ng selos? Alam niyo, hindi ko si detalye yung kwento kasi limited yung time. Bigla ko na-realize, gusto ko sabihin, Lord, ang labo eh. Baguhin mo siya. Ginagawa ko yung trabaho para sa'yo. Sabi, ano mo anak? What God has put together, no man can put asunder. And sabi nga nun, you are to leave your father and mother and cleave to your wife, and you become one. Sabi niya, ano naging problema mo? You're doing the work on your own. Hindi mo siya sinasama. Wala kang oras sa kanya. Dapat, ang priority mo, more than anything, after me, siya. Kasi kayo na eh. Hindi na yung magulang yung closest relationship mo before your marriage. Parents, imagine you are to live that, to be with your spouse. Kaya dapat ganun ang, Lord, sige na, okay, tapos na yung issue. So, because of that, mula noon, I made a decision, sige, basta Monday, walang ministry, ikaw lang. Kaya ang tawag ko dyan, Ministry Day. So parang kay Mrs. lang. Kung saan niya gusto pumunta, kung anong gusto niyong gawin, yun lang. Walang iba. Wala akong pansariling palatuntunan, kundi para sa kanya. Isang araw, bibili ako ng pagkain para sa aming dalawa. Kasi habang nag-iintay sa Nagano, sabi ko, hindi na ako makakaluto, bibili na lang ako. Nakita ko ngayon, yung mga kaibigan ko noon, mga pimpong buddies ko nung high school. So, matagal na ito kasi high school pa pastor na ako nito Tapos sabi niya, pare, kamusta ka na? Sabi ko, mabuti, kayo, kamusta kayo? Mabuti rin. Sabi niya, pare, buti, ngayon nagkita tayo. Laro naman tayo. Magpimpong tayo. Naku, pasensya na kayo. Sabi ko, Lunes ngayon. Bakasyon ko para sa misis ko to. Sabi niya, ano ka ba? Under desire ka. Di ba? Ganun naman talaga yung mga salta ng mga talunan, di ba? Hindi, sorry. Baka nakikinig yung mga kaibigan ko, chok lang. Di, eto na. Di sabi ko ganun. Hindi sa ganun. Sabi ko, kasi busy talaga ako ito lang yung pagkakataon ko pag Lunes, talaga mabibigay ko yung oras ko, kami dalawa lang ni misis, parang ganyan. So, ito na. Di, sabi niya, ano ka ba? Minsan lang tayo magkita. Laro tayo. Samantalang misis mo, lagi mong kasama. With all the verses, diba? You are to live and cleave. Priority mo na asawa mo next to God. Hindi na kung sino-sino. Kaya sabi ko, tama kayo. Alam niyo, talino niyo talaga. Yaman din lamang bihira tayo magkita. Okay nang magalit kayo. Total bihira lang naman tayo magkita yung asawa ko, lagi yung kasama. Pag nagalit to, yari. Naintindihan ninyo? Pero ang idea lang, siya na yung priority ko more than anything. More than friends. Kasi siya na yung binigay ng Diyos And we are one. Can you imagine? Sasaktan ko ba yung sarili ko? Kasi sabi nga ng Lord, you are to nurture your own body. Therefore, you are to nurture your spouse, your wife. Di ba? Kaya, praise God, dahil doon,
matibay ang aming relationship. Magte-36 years na kami magkasama. At hindi ako happily married. I am very much happily married. Oh, di ba? Ang saya-saya ata. Yung uuwi ka sa bahay, yung asawa mo, ang saya-saya nandoon. Di ba? Hindi yung parang, saan ka galing? Lagi kayo na, saan ka galing? Sino ka? Parang ayaw natin ng ganyan. Ang sarap yung, oh sweetheart, kamusta ka? Kamusta trabaho mo? Di ba? Ang sarap ng buhay na parang you're excited to go home because you know somebody is waiting for you. Naunawaan po? And all because of God's wisdom. Dahil sa takot mo sa Diyos, you don't do anything that displeases the Lord. Di ba? Kaya yun ang challenge sa atin. Kaya tingnan ninyo, tayong mga Christians, since we have surrendered our lives to Him, anong tawag sa atin? Mga wise people. So He expects us to walk as wise people. Kaya tingnan mo sabi niya, therefore, be careful how you walk. Ingat kayo. Not as unwise. Bakit sinasabing not as unwise? Kasi you're not supposed to be walking that way anymore. Dahil hindi na kayo unwise. You are wise people. But you have to be very careful. But as wise, paano? Making the most of your time. Gamitin yung bawat sandali. Because the days are evil. Hindi naman yan kaila sa inyo. Tingnan nyo naman ang mga panahon natin ngayon. Ang dami-dami mga sinasuggest na hindi naman nakakatulong sa buhay natin. Ang daming umuubos ng ating oras. Social media, di ba? TikTok, kung ano-ano. Nauubos ang oras natin katuloy. Sa halin na magtrabaho ko ng maayos ang ginagawa mo. It's alright. Ano ba yan? Puro, na-memorize mo na. Nagugulto ka, pati mga statwa, sinasayawan lang ganyan. Sabi, ano ba to? Parang, bakit nauubos ang oras natin doon? Naglalaglag ka pa ng pera. Bakit mo uubusin ng sayang! Ang daming mas pwedeng pag-aksaya ng panahon. Yan ang sinasabi ng Lord. The days are evil. Nasabi gano'n. So don't be foolish. Sabi niya, huwag kang mangmang. Paano? Understand what the will of the Lord is. Ano ba yung will ng Diyos? Look at the will of God. Tuloy lang natin. Verse 18. Be filled with the Spirit. Yun ang will ng Diyos. For us to be filled with the Spirit. Not with anything else. Not with wine. Not with anything else. Sabi niya, paano ko malalaman? Tingnan nyo, matetest nyo agad. Your heart will be filled with what? With songs for the Lord. Di ba? Speaking to one another in psalms, in hymns, punong-puno ka ng sayang hindi mo maintindihan. Because you know that your time is not being wasted. You're spending time with the Lord kasi yung wisdom comes to that. Yung isipin yung mga kanta natin, ang sarap sa lead me to the cross. Diba? Ang sarap na Lord, every time mayroon kong gagawin, lead me to the cross. Yung puso mo parang may sariwang kanta na masaya, hindi puro malungkot na lang, sinaktan mo ang puso ko. Ano kanta yan? Walang saysay eh. Samantalang kung sasabi mo, Lord, di ba yung kanta mo na nagsasabing, Lord, mananatili ako sa iyong lilim. Parang wow, panatag na panatag ang iyong kalooban. Di ba? Tapos ito pa sabi niya, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ. Walang lugar ang reklamo, walang lugar ang mga masasamang kaisipan. Kasi sabi nga ni James, so tingnan nyo, is do not complain. Sa ibang translation, do not grumble. Alam mo, ibig sabihin ng complain dyan at saka grumble, yung umiikot ang mata. Ganyan. Pag may sinabi sa'yo, ay, nako, yan na naman. Umiikot yung mata. Kasi sabi niya, do not. Sabi niya, against one another so that you yourself may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. You are so aware of the presence of your God, the very judge, na siyang alam mong, that's where the wisdom begins. Diba? Alam mo yung reality ng Diyos. Balik tayo, sabi niya sa Ephesians, sabi niya gano'n, and be subject to one another in the fear of Christ. Yung ating galang kay Kristo. Yun nagtuturo sa ating makinig. Yun nagtuturo sa ating matuto. Yun nagtuturo sa atin na hindi lang tayo ang nasusunod. Kasi we are living for Him. And that is exactly the essence of wisdom. Ang laki yatang pahinga ng buhay na alam mo na hindi tungkol sa atin ang buhay. Minsan ang isip natin, everything revolves around us. Kaya pagod ang buhay natin eh. Kasi isip natin, dapat lahat ng bagay. Yung asawa ko, paglilingkuran ako, anak ko, igagkalang ako, dapat paglilingkuran nila ako, dapat sa trabaho, dapat yung pakinabang ko. Maging sa Diyos, minsan isip natin, dapat si God, pinaglilingkuran ako, hindi ganun.
Kasi sa Bible, kahit hanapin nyo, it's always towards God. Hindi the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. And He leads me in the path of righteousness. Tingnan nyo, for His name's sake. Ang sentro, si God, hindi tayo. Habang ang sentro tayo, we can never walk in humble, we cannot act humbly. Bakit? Kasi tayo ang ginodiyos natin. Kaya marami sa atin ang pagod sa buhay. Because we will always end up in frustration dahil hindi mapoprovide ng sino mang tao yung hinahangad nating tayo ang maging sentro. Pero once si God yung sentro, ay ang gaan ng buhay natin because we're living according to our design. Yung tamang pamumuhay. Kaya ito ang amazing part na sabi ng Lord. Balik tayo. Tingnan nyo. Andito to, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Di ba yung word na humility, nakita nyo kanina ang pagkakasabi, gentleness of wisdom? Yung gentle na word, hindi yan weakness. Hindi yan, yung weakness kasi hindi weakness. It is a controlled strength. Yung lakas mo, kontrolado. Kaya mas malakas ka kasi nakokontrol mo yung galit, nakokontrol mo yung action. Bakit? Kasi you know that the Lord is near. He is your judge. Di ba, naalala nyo yung kahit sa words, di ba? Let your yes be yes and no be no, that you will not fall into condemnation. Ano sinasabi niya? Kaya ang Christian, madali, hindi mo problemahin. Hindi mo kailangan magsinungaling. Every time we speak, dapat, because of the presence of God, wisdom lang to. Lagi kang magsasalta ng katotohanan. Bakit? Kasi you're always under oath. Let your yes be yes and no be no. That you are to tell the truth, nothing but the truth, so help me God. Because our judge is near. Ganon din sa meekness. Napansin nyo? Ang sarap. Kaya sa negosyo, pagtitiwalaan ka ng mga kausap mo. Dahil tapat ka eh. Hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi ka nagtatago. Okay ba tayo dyan? Sa asawa, ang sarap ng relasyon nyo. Kasi nagtapat kayo sa isa't isa eh. Diba? Sa trabaho, ang saya ng atmosphere kasi tapat kayo sa isa't isa. Hindi nyo kailangan magsinungaling. Because we are all under oath before God. Kaya nga, every careless word will be judged by the Lord. Kaya, kasi nga, Lord, bawat sasabihin ko, hindi ako pwede magsinungaling. Under oath ako eh. Ikaw ang kasama ko eh. Let your yes be yes. Di ba? Kaya ang gaan. Kaya kahit saan ka pumunta, imposibleng hindi ka pagkakatiwalaan because you speak the truth. Okay tayo? Balik tayo dito. Kasi sabi niya, eto, yung spirit. Alam niyo, yung gentleness, nakikita yan. Naalala ko, inimbitahan ako in one of the birthday parties. Sabi niya, magsasalta ako doon. Sabi niya, nadat na ako, napaaga ako ng dating. Nagsisigaw yung hali. Sabi niya, sinabi ko ba na yan? Natawag tuloy! Kanilagang! Tigis ang ulo niya! Ang lakas ng boses. Bigla sabi nung isang mga kasama sa bahay, Ma'am, andyan na po si Pastor. Di ba sabi ko sa inyo, bantayan ninyo? Kasi, nasunog tuloy. Nakita nyo? Kasi pagka nandyan yung isang ginagalang mong tao, bigla nakokontrol mo yung spirito, tama? Yung strength under control. That's the point. Imagine now, every time you do something, katabi mo si God. Hindi mo lang yan ini-imagine. Yan ang totoo. He is always near us. Watching us. Hindi tayo pinanonood para husgan tayo. Ayan na naman. Pinanonood niya tayo just to tell us, anak, huwag mo ituloy, hindi makakabuti sa iyan. Makinig ka sa akin. It is for your good. I'm always here for you. Kaya, just listen. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi ka gagawa ng anumang bagay ng kabalastugan na makasisira sa sarili nating buhay if we know that God is near us. Amen? Nagkakadirihan? Kaya, ano sabi ng Lord? Kaya, ito yung wisdom. It requires what? Knowledge. Then it requires understanding. You need to know. Ito yung knowledge. Then this data, kailangan maintindihan ko how it works. Then I have to apply it. Yun ang wisdom. It is the applied knowledge. Now, kaya tayo sabi ng Bible, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built this house on the rock. Di ba? Talino. Sabi niya, bakit? And the rain fell, and the flood came, and the winds blew and slammed against the house. And yet it did not fall, for it had been founded on the rock. You want your life to be strong enough? Then you better listen to God. And apply it.
Kasi si God ang susuporta sa atin. Lord, ang hirap eh. Relax ka lang. I will be with you. I will support it. Ako yung may kapangyarihan. If you know that I am in control of the future, then you better trust me on this. Di ba? Kaya sabi ng Bible, tinan nyo, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. For what? So that you may be careful to do according to all that is written in it. Hindi lang yung memorize mo, alam mo paano gawin. Kaya mapapansin nyo, sa dami ng mga tao, sinisiraan ng kapwa Christian, parang dahil lang sa mga konting pagkakaiba ng doktrina, away na ng away. Alam nyo, tingnan nyo pag-isipan nyo. Kung ang produkto natin si Jesus Christ, at ang kailangan ng tao si Jesus Christ, why waste your time attacking your fellow Christians? Kung sakali man hindi ka naniniwala sa kanya sinasabi, tanungin mo sarili mo, yung bang sinabi niya hindi makatutulong sa kaligtasan ng tao? Pag-isipan niya mabuti. Yun lang pagtatalunan niya, pati damit? Ano ba yan? Pagdating natin sa langit, papaltan lahat ng damit natin ng isang robe na puti, malinis. Wala na to. Hindi na to pagtatalunan. Yung buhok, wala na. We have a glorified body. Ang tanong na natin, sino ba magliligtas sa atin? Si Jesus lang. Hindi yung grupo, si Jesus. Wala nang iba. Hindi CCF, si Jesus. Di ba? Doon tayo mag-concentrate. Pagtatalunan natin. Kaya instead na mag-away-away tayo, kung talagang concern ka doon sa tao na nagpipreach, punta mo. Sabihin mo, pare, mali yung tinuturo mo. Paano paraan? Bakit? Baka mami, ikaw naman ang mali. Bakit kailangan mo ilagay sa social media? Bakit kailangan mo paglandakan sa publiko para sabihin mo, ikaw yung magaling? Wala. Sino manonood? Bilangin niyo nanonood. Sabihin na natin, 100,000? 100,000? Ilan ang tao sa mundo? Bilyon na nangangailangan ng gospel. Tapos naghahangad lang tayo ng 100,000 na tigkakalahati. Yung bahagi na yun, ang lilit nun, dumi lang yun. Hangad nating makilala na si Jesus. Are you following? Kaya tingnan natin, ano ba yung produkto natin? Kaya nga, the true wise person doesn't have to announce it. Gawin mo. Show it. Paano? Kaya sabi ni Jesus, they will know that you are my disciples because what? You have love for one another. So paano? Sa bahay, makita nila yung pagmamahalan sa magkakapatid, sa mag-asawa. Di ba? Malasakit natin sa kapitbahay. Malasakit natin sa ibang tao. Kahit sa ultimong pagparada lang ng sasakyan, iniisip mo yung kapitbahay mo, baka hindi sila mahirapan silang lumabas. Yung iba walang pakialam. Bakit? Basta. Iyo ba yung kalye? Hindi issue yung iyong kalye. Ang issue, baka mahirapan sila. Then be willing also na magising din na maaga para maka-atras ka at makadalbas naman sila. Di ba? Mahirap yon sa mayayabang na tao na isip nila sila yung sentro ng mundo. But if we know that Jesus is the center of the universe, we are willing to serve, to reflect the beauty of our Lord Jesus Christ. And God will give greater grace to the humble. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya, wisdom doesn't shout. Wisdom doesn't dominate. Wisdom doesn't rush to be right. Wisdom walks humbly. In our wisdom makes us harsh. If our wisdom makes us harsh, proud, impatient, or dismissive of others, it is not from God. Yan, minsan akala natin magaling tayo, pero wala tayong pasensya. Madali tayo mainis. Nagagalit tayo sa iba. Yung wisdom na yan, hindi galing kay God yan. Nakuha? Andiyan pa kayo? Kaya at least madali natin makikita kayo. With humility comes wisdom. Naalala ko itong mga mag-asawa. Ayaw na nila isa't isa. Gusto nilang palitan ng isa't isa. Kasi kung walang humility, ang isipin lang, mali ka yan. Wala siyang kwentang babae. Wala siyang kwentang lalaki. Sabi ng babae. But with humility, Lord, saan ako nagkulang ayon sa isang responsibilidad bilang isang mananampalataya? Kung ako lalaki, saan akong hindi nagpakita ng totoong pagmamahal tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia? Kung ako yung babae, Lord, saan ako hindi nagpakita ng pagpapasakop, ng paggalang sa aking asawa tulad ng paggalang ko kay Kristo? O biglang nagbago, di ba? Hindi yung, mandaraya ka, sinungaling, babaero! Ngayon tatanungin mo, Lord, bakit siya ng babae? Mukha ba akong lalaki? Di ba? Ano yung nagawa ko na naitulak ko siyang maghanap ng iba? Di
Di ba dapat, kung ako nabubuhay ako as Christ would want me to live, yung bang pagsisisihan niyang mawala ako sa buhay niya? Ganon din sa lalaki. Yung bang pagsisisihan ng asawa mo na wala ka sa buhay niya? Hindi yung, di ba, malalaman mo naman ba't nandito ka pa, hindi ka umaalis? Di ba? Parang pwede lang umalis ka na. Masarap yung, aalis ka? May trabaho. Ka babalik? Hindi ka pa nakakaalis, gusto ka nang bumalik. Kasi nagsisisi siyang wala ka sa tabi. Bakit? You are so enjoyable as if you cannot live without Jesus. And as if you cannot live without this person because he reflects Christ. Yun ang wisdom ng humility. Okay ba yan? Sino dito mag-asawa? Magkatabi kayo. Ayan, sabi mo sa kasawa mo, pagsisisihan mong mawala ako. Di ba? Dahil makikita mo si Kristo sa akin. Yan ang italaga mo sa Panginoon Diyos. Okay? Now, dahil yung wisdom shapes Christ-like character. That makita si Jesus sa atin. Kaya tingnan nyo, sabi niya, but if you have bitter jealousy, alam niyo yung jealousy, no? Yung pagka mainit, binubuksan ng ganyan. Jealousy yun. Dinignan ko lang, gising ka pa. Anyway, hindi. Jealousy. Iba yan. No? And selfish ambition in your heart. Do not be arrogant, so lie against the truth. Sabi niya, this wisdom is not that which comes down from above, but it is earthly, natural, and demonic. Lupit, no? No, tuloy pa tayo. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. Now, but the wisdom from above, so nakita niyo na, is first pure, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, unwavering, without hypocrisy. And look at those. And the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. So ano napansin niyo? May dalawang klaseng wisdom. Merong counterfeit wisdom or false wisdom. Merong tinatawag na godly wisdom. Yung wisdom na natural, earthly, that's demonic. Meron din yung wisdom that comes from above. Yun ang sinasabi niya. So how would I know anong wisdom ang ginagamit ko? Sabi niya, if there is bitter jealousy or envy, ito yung naiinis ka sa tagumpay ng ibang tao. Minsan, naiinis tayo sa promotion ng ibang tao. Sip-sip kasi yan eh. Kasi yan eh. Arte-arte kasi yan. Wala nang ganon. Kahit ano pa sila, minsan ganun tayo, pinakakita, uy, may bago naman sa kotse. Siguro kurakot yan. Wala nang ganon. Huwag naman sabihin, taga-flood control siguro yan. Hindi. Matuwa na tayo kung ano man yung kanyang tagumpay sa buhay. Huwag natin pag-isipan ng kung ano-ano. Di ba? Kaya tuloy, hindi tayo makapag-isip ng matino. Alam nyo, yung bitterness na yan, pag yan ay nandiyan sa puso, maniwala ka sa akin, kahit yung mahal mo, masasaktan mo. Na hindi mo napapansin. Bakit? Kasi nakakabulag yan. Kaya sabi niya, yung selfish ambition naman, parang I need to advance myself at all costs, kahit anong mangyari. Kaya nga nagkagulo-gulo tayo eh. Kasi gusto ko yumaman, gusto ko magkapayong, may kotse, mga ganun ba? Kahit anong mangyari. Wala. Hindi natin naaangatan yung ating ibang tao. Kaya nga, tingnan nyo ha, if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, look at the words. Do not be arrogant, so lie against the truth. Kasi alam nyo, itong problema. Ang Christian, minsan nililin lang natin sarili natin. Dahil ayaw nating makitang meron tayong inggit. Ayaw nating makita meron tayong ambisyon. Ini-spiritualize natin. Pinapaltan natin ng ibang pangalan. Kunwari, naiinis tayo, naiinggit tayo. Sabi natin, passionate lang ako sa katotohanan. Ang tawag dyan, discernment. Ang totoo, naiinggit ka. Kasi dumadami yung kanyang kongregasyon. Kaya sasabihin mo, mali-mali tinuturo niya. Mas magaling ako dyan. Di mo sinasabi. Ang sinasabi lang, kailangan tayo maging discerning. Baka malin lang sila. Alam nyo, ang tao malilin lang kung sila'y hindi tumitingin sa Diyos. Kasi ang katotohanan si God lang. Now, listen to this. Kahit kami, huwag nyo kayong basta-basta naniniwala. Ang isipin nyo lagi, I need to know the truth. So you check yourself. Pagkatapos yung makinig, basahin nyo yung Bible. Basahin nyo yung context. Hindi ko nabasa nyo doon, nandoon na. Di ba? Huwag kayo basta-basta maniniwala. Tingnan nyo ng mabuti, ano ba pinag-uusapan dito? Nakuha? Kasi alam nyo, pag talagang seryoso kay God, dapat iniisip nyo, ginagawa ko to dahil gusto kong mag-glorify si God. Siya yung aking Panginoon. I want to do His will because dahil gusto kong to walk in humility.
So katulad ng mga Bereans, they check the scripture after listening to Paul. And sabi ng Bible, they are even nobler than the Thessalonians for they examine the scripture. Can you imagine? Ganon sila ka-eager. Kaya kasi one day, pagharap natin sa Panginoon Diyos, ikaw, haharap ka mag-isa, hindi naman ako kasama. Hindi naman tayo maghaharap na sama-sama. Ikaw ang haharap, sabi sa'yo, anong kamusta ka? Sabi ni pastor, ito daw gawin ko. Sinong pastor? Si Pastor Bong. Nasa impyerno na yon. Ikaw ang tinatanong ko ngayon. Tapos na siya. Nalitis ko na siya kanina. Ikaw ngayon ang maharap sa akin. Gusto niyo bang ganun? Kasama ka pa sa isang kamalian? Tama nang makinig tayo sa lahat, pero check natin nang hindi tayo nalilinlang. Naunawaan po. Kaya nga mayroon tayong D group. We can discuss. We can study together. Hindi nyo na basta, okay na yan. Basta si pastor nagsabi, okay yun. Hindi ako Diyos. Trust me. Tao rin ako. Pwede rin ako magkamali. Kaya, you have to check. Ako rin, nagtatanong din ako sa ibang tao. I need to check. Bakit? Kasi I want the truth. And sabi niya, acquire wisdom, acquire understanding. Yun ang sinasabi ka, don't pretend to be wise nang hindi natin chine-check. Kaya wag tayong wag natin i-spiritualize. Kunyari, bakit ako dapat ang nandiyan sa posisyon na yan eh. Ako dapat yan eh. Siya kasi, pero hindi mo masabing ganon. Alam mo, may calling ako dyan eh. Subukan mo ako. Ginagamit yung word na calling para pagtakpan ang ambisyon. Naunawaan po. Hindi ko sinasabi lahat nagsasabing may calling, may ambisyon. Ang sinasabi ko lang, pwedeng gamitin ang salita na spiritual para pagtakpan ang totoong kalalagayan ng puso. Itong problema, kapag panis ang kanin at sasabihin mo, isasangag ko na lang para hindi na siya panis, kahit anong gawin mo, panis pa rin yan. Nasusundan? Ganun din, kung may bitter envy or jealousy, pagtakpan mo man yan ng discernment or passion, bitter envy at jealousy pa rin yan. Kapag may selfish ambition, takpan mo man yan ng salita ng calling or burden, selfish ambition pa rin yan. And that's something we cannot hide from God. Kaya don't be arrogant, so lie against the truth. At makikita mo, na sabi ng Panginoon, ito malungkot, yan ay what? Galing saan? Earthly, natural, and demonic. Such wisdom is earthly. Panlupa lang. Parang we base the success on our earthly measure. Wala yan. Hindi tatagal yan. Hindi lang yun. Hindi pa yan spiritual. Nothing to do with God. At ang pinakamabigat, demonic. Di ba? Minsan naisip natin ang wisdom. Pag marami kang pera, wise ka kasi. Diba, naalala ko nung bata ako eh. Sabi ko, tay, hindi ako nakapagbayad sa jeep. Wise kang bata. Nakaisa ka na, nandaya ka na, wise ka pa. Ano ba yung salita wise? Wise. Di ba? Parang, ano ka ba? Hindi wise yun. Pandaraya yun eh. Hindi ko alam ng mga panahon na yun. Pero, ang totoo niyan, demonic yun. Di ba? Yung mga nagnakaw, halimbawa, hindi naman sa tinitira ko yung mga sa flood control, ha? Isipin mo, kukuha ka ng pera. Demonic yun. Ilan ang mga namatay na tao dahil sa baha? Hindi ba demonic yan? Ang dami na pahamak? Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ang hirap. Kahit ano pang pagtakpan mo na, hindi, ginawa ko lang yung trabaho ko. Hindi totoo yan. Kung ginawa mo yung trabaho mo, hindi dapat nangyari yan. So, i-translate natin yan sa pamilya. I-translate natin yan. Minimum sabihin, masama bang umibig? Bakit? May asawa ka na, ba't umibig ka pa ng iba? Kasi di ba sabi ng Bible, love one another? Oo, hindi sinabing love another one. Minsan binabaluktot natin yung salita ng Diyos eh. Relax lang. Kasi sinasabi ng Bible, demonic yan. Anything. Sabi ng Bible, tingnan yung effect. Where jealousy and selfish ambition exist, just look at the result. There will always be disorder and every evil thing. Nakita nyo sa traffic. Nakita nyo yan sa opisina. Pagka may sarili-sariling agenda, ang gulo. Nakita nyo ba? Sa bahay, ang gulo. Wala nang willing i-expose ang katotohanan. Ang Pilipinas, sa talino natin, sa dami nating alam, kita nyo yung gulo natin? Nakakalungkot. Sabi nga ng isang pinuno madali lang yung problema. Kaya lang hindi ko bibigyan ng solusyon. Alang walang bayad.
Isang bayan lang tayo, magtulungan na tayo. Hindi ba natin kailangan magtulungan? Hintay niyo pa bang magpasira ang pamahalaan bago tayo lalabas at sabi maglilingkod tayo habang buhay? Please, let's help one another. Are you following? Lahat tayo may pananagutan dito. Lahat tayo dapat nagtutulungan. And dahil sa ating selfish ambition, gusto natin nauuna tayo lagi. Gusto natin lagi tayo na ang sentro ng lahat ng bagay. We want our comfort at the expense of another. Listen, mayroong disorder, mayroong division, mayroong broken communities, and every evil practice. At ang tanong, kung talagang tatanong sa sarili mo, what kind of environment does your wisdom create? Yung talinong sinasabi mo, anong klaseng environment ang kine-create niyan? Now listen, hindi ko sinasabing magko-compromise tayo na part-time politika na dapat wala masasaktan. Hindi. When we speak the truth, minsan may masasaktan, pero hindi natin pagduduldulan. Magkaiba yon. At may tamang venue, may tamang timing. Di ba? Ngayon, saan natin nilalagay? Pati pamilya, problema ng pamilya, nilalabas pa ba natin yan sa social media? Ayusin na natin yan sa loob ng bahay. Huwag na natin idamay yung mga walang kinalaman. At may mga magbubuyo pa, yes! Nag-aaway sila, sinasamahan pa. Demonic yan. Ayusin na natin, tayo. Tama ba? Kasi, gusto nyo bang, sabi nga na, let us not, dry our dirty linen in public. Di ba? Huwag natin dyan, ipagpagpa yung kabahuan natin sa labas. No, ayusin na natin. Even among us Christians, ayusin natin ang ating mga disagreements and let us live peaceably, agreeing to disagree. Di ba masama yun eh? Basta as long as it's non-essential, okay lang tayong magkaiba-iba. Kasi in major matters, unity. In minor matters, diversity. In all matters, charity. Yun ay isang bagay na dapat nating alalahanin. Kaya sa atin, napaka-importante, as we practice that, ano sabi ng Lord? Asipin ninyo ang wisdom from above. Ano yung wisdom from above? Pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, good fruits, unwavering, without hypocrisy. Sino nakikita natin? Si Jesus, whose fruits, sabi niya, and the seed whose fruits is righteousness is sown in peace by those who make peace. Now, para makita natin, anong ibig sabihin yan? Para mabilis na lang kasi wala tayong enough time. Pure. From James, single-hearted devotion. Clean ang motives before God. Wala akong ibang hangad. I just want to honor God. Are my motives mixed or am I seeking God with an undivided heart? Yan ang tanong. Every time you have arguments, you want something to tell the world, tanongin mo sarili mo, anong motive mo? Bakit mo ginagawa yan? Is it really for God? Peaceable. Opposite obviously ng quarrels, fight, and rivalry. Do my words and action cultivate peace or fuel conflict? Di ba? Gentle, slow to anger, careful, restrained speech. Ano sabi? Do people feel heard and respected when I speak? Nagagalang ba sila? Even in disagreements? No. Open to reason, teachable, willing to receive correction. Ano sa James? Am I quick to listen and learn or quick to defend myself? Pag-isipan ninyo. Now, full of mercy, compassion that triumphs over judgment. Am I more known for extending mercy or passing judgment? Minsan, naghuhusga na tayo kaagad eh. Full of good fruit, faith and wisdom proven by visible obedience. What kind of fruit is my life producing in others? Anong epekto nito sa buhay ng ibang tao? Impartial, no favoritism, consistent love and justice. Do I treat people differently based on status, comfort, or benefit? And lastly, sincere, undivided, not double-minded or hypocritical. Is my faith the same in private as it is in public? You ask yourself. You see, yung wisdom that comes from God, yan ang dapat epekto. Kita si Jesus. Kaya nga ho, the seed whose fruit is righteousness. Ano sinasabi ni James dito? Ito sinasabi niya, yung ating effect dapat, yung peacemakers, sow in peace, reap harvest of righteousness. Kasi bawat salita natin, binhi yan. Bawat action natin, binhi yan. Attitude natin, binhi yan. Kaya may epekto yan sa buhay ng ibang tao. Naalala niyo last week, sabi ko sa inyo, kwento ni Pastor Peter, yung leader, hindi na umaatin yung anak niya sa church. Bakit? Tinanong siya.
kinikriticize nyo ba yung mga leaders ninyo? Pag kayo nag-uusap sa table? Opo. Minsan tayo we criticize each other. So anong epekto sa tao? Yung mga bata na walang naisip, mga hipokrito talaga yung mga Christian na to, no? Talagang sasama ng ugali nila. Nakangiti sila pero kinakagat ka pala sa likod. So ano nag-epekto? Ayoko na umattend dyan. Puro hipokrito yan. Tama? May I encourage you? Huwag kayong mawala ng gana dahil sa mga hipokrito. Marami pang lugar para sa isa pang hipokrito. Sama ka na. Lahat tayo, minsan may mga maskarang suot. But we need to be honest enough na aminin na meron tayong suot na kailangan nating ng tulong para ito'y mahubad at maranasang matanggap kung sino tayo. Andiyan pa kayo? Hello? Pakikalabit mo yung katabi mo. Kising ka na. Tanggalin mo na yung maskara mo. Now, this is something that we need to learn. Kaya you will know them by their fruit. You see, friends, wisdom is not proven by how convincing we sound, but by what our lives produce. Kaya naman, it strengthens relationship. No? Tingnan nyo. What is the source of quarrel and conflicts among you? Meron ba kayong away sa bahay? May away ba kayo sa opisina? May away ba kayo sa eskwelahan? May away ba kayo sa kaibigan ninyo? Anong problema? Ano ba yan? Baka naman kayo may personality differences. Baka may mga irreconcilable differences. Hindi yun ang binanggit ni James. Anong binanggit ni James? Is not the source your pleasure that wage war in your members? Ano sinasabi niya? You lust and you do not have, so you commit murder. You're envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Ano sinasabi ni James? The conflict starts inside. Yung gulo natin, na ipoproject natin sa labas. Kaya it's not about differences in personality. It is not about differences in methods. It is not about differences in style. Wala dun. It is more of our problem within. Kaya meron tayong desire, hindi masama yung desire. Ang problema, yung disordered desire. Mali yung pagkakaayos ng ating desire. We have desire. That desire is a gift from God. Pero pag mali na, it becomes our God. Nako, it will create lots of problem. Kasi nga, yung desire, naging siya na yung sentro. Hindi dapat. At ang problema pa, hindi mo na may pag-pray. Sa halip na hingin mo sa Diyos, because nobody in this world can satisfy what we want in life. Only God can. Hindi yung asawa, hindi kaibigan, hindi sino mang tao. Only God can satisfy us. Kaya you tell God, our concern, nainggit ka na wala kang ganung posisyon, you tell God. Di ba, hindi mo masama yun, sabihin mo sa Diyos. And He will tell us what we need to understand. Kaya nga alam niyo po, ang ganda, kung maintindihan lang natin ito, mabibless ang ating pamilya. Panoorin niyo po ang testimony ng ating kapatid. No? Sila mag-ama, kung paano sila inayos ng Diyos because of the wisdom from above. Let's watch. Good afternoon, CCF family. I am Weng, and I have been serving in the youth ministry since I fully surrendered my life to Christ in 2003. I have served as a campus missionary, a youth coordinator, and a hub youth coordinator for several satellites. I am currently the program director of #NotAlone. I am tasked to reach students nationwide and help them with their personal and spiritual struggles. I thought I was an expert in dealing with the youth, but I was wrong. Hi, I am Matthew. I am 22 years old. I grew up in the church because my dad was the youth coordinator of a CCF satellite. My childhood was filled with youth fellowships, retreats, and different youth activities. Our weekends were spent in church. I was already a J-zoner even when children my age were still in Next Gen, CCF Sunday School. Sometime in 2022, Matthew and my eldest daughter got into a fight. I took my daughter's side while my wife defended our son. My wife and I ended up in a verbal argument. This made Matthew irritated and he talked back to me. I felt disrespected as a father. Harsh words were exchanged. I lost my patience and reacted in anger. Instead of responding calmly, I said something that deeply hurt him. I even threatened to destroy his laptop. The moment I did that, I knew something was very wrong, but my pride would not let me admit it. In my mind, I was the father and Matthew was just my son.
I had authority in our family, and I thought I had the right to do whatever I wanted. As a preacher, I often shared God's message in Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. But I forgot God's instruction to me in verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. When my dad said those hurtful words, I felt attacked and misunderstood. So I answered back, not with humility, but with pride. I raised my voice, I disrespected him, I wanted to prove that I was right and he was wrong. When he threatened to destroy my laptop, I felt offended and scared of what else he might do. So I decided to leave home. I stayed away for almost 3 weeks. My mom and siblings begged me to come back, but I was determined to stand my ground. I kept telling myself I deserved better, and I wanted to prove to my dad that I could survive without his help. My wife Tiffany tried to reconcile us, but I rejected her efforts too. She prayed fervently for both of us. Little did I know she was communicating with Matthew and constantly checking on him, on his whereabouts, and she eventually convinced him to come home. During those days of prayer, God began speaking to my heart. When Matthew finally came home, I was still angry. I felt justified. I kept thinking, I am the father, he should respect me. But realized I was not acting with heavenly wisdom and I was acting in pride. God convicted me. As the spiritual leader of our family, I was demanding respect but not modeling humility or Christ-likeness. With much prayer and by God's strength, I approached Matthew and asked for his forgiveness. When my dad asked for forgiveness, I was shocked. I did not expect it. At the same time, God was convicting me too. I realized my heart was full of selfishness. I wanted my rights, my voice, and my validation. I also saw that I had disrespected and provoked my dad. I was full of pride as well. I had been expecting perfection from my dad because he serves in the church. He leads fellow Christians and speaks before large audiences. I expected him to act like spiritual leader at home all the time. But my dad is human too. He gets hurt, he gets tired, he faces challenges and problems. He can lose patience when provoked. As the Holy Spirit prompted me, I knew I also needed to ask for his forgiveness, and I did. We cried, we hugged, I felt my dad's love again. That moment changed our relationship. We chose humility over pride. We chose peace over being right. James 3:18 says, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. And we experienced that harvest. Today, our relationship is healthier than ever. We talk more openly, we pray together. There's greater respect, not because we demand it, but because we choose to love each other and practice humility in our family. Praise God. And if there's one thing I learned from that conflict, it is that serving in the ministry does not exempt me or my family from experiencing the same struggles other families face. Fathers must remember that being right is not as important as being righteous. True wisdom from God is not proven by how familiar we are with the scripture or by winning arguments using Bible verses. Wisdom from God is proven by humility, gentleness, repentance. And it's shown by living out what we preach to our children at home. All glory to God for restoring our relationship. Praise God. No? Grabe, no? Ang sarap isipin, no? Kapag sa Lord tayo, yung sentro si God na eh. Parang kahit anong yabang natin, Lord, kayo to eh. Kailangan kayo yung makita, hindi kami. Kaya pero nyo, naaayos yung pamilya.
Kaya ang sarap no ko yung Christian full of wisdom. Pagdating mo pa lang, naibabago na yung environment, no? Nakikita na kagad, sumasayo environment, wala nang pagkukunwari, kasi tayo nagsisimula nun. Kasi we sow peace, so we reap in righteousness. Nagiging maayos yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing lahat ng tao mag-a-agree sa atin, ha? Hindi ko sinasabi yon. But still, hindi natin sila kailangan awayin. Kailangan tayong manatili na nakatingin sa biyaya ng Panginoon Diyos. No, kaya alam nyo, itong malungkot. Sometimes, even in our prayers, pag mali yung ating direksyon, pati yung prayer natin, nagiging corrupt. Tingnan nyo, basahin natin. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasure. When our desire becomes our God, lahat nagiging corrupt. Sa halip na ang objective natin sa prayer ay relationship, lagi siyang nagiging tool. God becomes a means, not the goal. So friends, listen to this. Ang ating relationship sa Diyos ay talagang siya yung mag-aayos kapag lumakad tayo sa kanyang katalinuhan. Ngayon tanong, tayo po, mapapansin nyo, ang hirap napaka-selfish talaga natin Ang hirap mabuhay sa ganoong katalinuhan. So anong ating pag-asa? Ito ang ating pag-asa. Praise God, hindi tayo iniwan ng Diyos in a limbo. Sabi ng Lord, but to those who are the called, both Jews and the Greeks, kahit sino ka man, iisa lang din ang solusyon. Christ, the power of God, and the wisdom of God. Christ is who we need. He is the wisdom of God. Paano? Where wisdom grasped our wisdom, kumukuha, His wisdom gave. Where our desires consumed, His love sacrificed. Where our pride divided, His humility reconciled. Friends, James is not calling us to be smarter. He's calling us to surrender to Jesus. Now, let me just share this with you. Ito, recent lang nangyari. Meron po akong pinagpe-pray na sa Panginoon Diyos na puntahan namin mag-asawa. At ang halaga, medyo malaki. A little less than 1 million. So talagang napaka far-fetched, long shot. I prayed. Sabi ko, Lord, pahintulutan mo naman, In my great surprise, during the IDC, somebody came to me and said, gusto mo bang pumunta sa lugar na ito? Sabi ko, wow, parang what a great surprise. Talagang answered prayer. Sabi ko, ay opo, sige po. So inayos ko kagad yung schedule ko. Inayos ko kagad yung mga requirements para sa visa. Pinrepare ko na lahat. And to surprise my wife, talagang hindi ko siya pinatanong. Ako lang lahat gumagawa. At bigla ako sinabi sa kanya before, nagsabi na ako, okay na, ilalakad ko na yung visa, sabi sa kanya, sweetheart, nagpa-picture na rin kami. Sweetheart, punta tayo. Hindi ako sasama. Sabi pa naman, alam niyo yung pakiramdam na parang binuhusan ng malamig na tubig? Parang, bakit? Pero syempre, nagpipigil ako, bakit? Yan, di ba? Hindi ako sumigaw. Bakit? Sabi niya, hindi mo ba naalala, manganganak yung anak mo? Magkakaapo na po kasi ako sa dating na Marso. Sabi niya, manganganak anak mo. Alam nga, iiwan natin yan. Kaya nga siya nag-asawa May sarili na siyang buhay. Diba? Siyempre, pag selfish ka, hindi mo nakikita ang pangailangan ng iba. Yung makikita mo lang sarili mo, tama? So sabi ko, kaya nga siya nag-asawa na ba't hindi mo ba siya mahal ko? Kaya gusto ko siya matuto on her own. Diba? Hindi yung parang nakaasa siya sa atin. Mamamatay tayo, di paano na yan? Di ba? Di parang totoo, parang may wisdom talaga At sabi niya, di balit. Hindi ko na siya inaway, hindi ako nag-pray na lang ako. Pumunta pa nga ako dito, dilim-dilim, nag-pray ako. Ay ko, Lord, ba't ganun? Sinagot mo yung prayer ko, pagkatapos, nagbabago isip mo, biglang ayaw na asawa ko, parang hindi naman natatawa yun. Tapos, pray. Tapos, hanggang hindi pa natapos, dinala ko pa sa opisina ko, pray na naman ako, iyak ko na iyak. Tapos, sumagot na ang Lord. Finally, sabi ng Lord, Bong, do you love me? Ay, yes, opo naman. Mahal na mahal ko po kayo. Wala akong magbabago. Yung pagmamahal ko, wala akong papalit dyan. Sabi niya, then love your wife. Uy! Alam niya, ito na yung kaalaman at saka yung wisdom magtatalo na. Bakit naman yun ang kondisyon? Sabi niya, meaning, you love your wife
your daughter more than your desire to go to that place. Iyak talaga ako. Sabi ko, Lord, alam mo naman mahal ko kayo eh. Pero Lord, bakit? Parang iyak ko. Tulungan mo ako, hindi ko po kaya. Hindi ko po talaga kaya. Tapos biglang, parang nakaramdam ako ng yakap ba? Tapos sabi niya sa akin, I'll take care of yourself. I take care of you. Sabi niya, tapos sabi ko, Lord, di ba, let your yes be yes. Nag-yes na ako eh. Sabi, huwag ka mag-alala. I-text mo yung organizer, sabi mo sa kanya na hindi ka nasasama. Tapos nag-text back, you have to pay the penalty. You have, kasi hindi na ma-waive yung reservation mo sa cruise. Ako, Lord, may bayaran mo to. Penalty. Kaya hindi pa pwedeng umatras ako. Sabi niya, don't worry about that. I'll take care of that. Mamaya nag-text sa akin, hindi ka na raw magbabayad ng penalty. Waive na raw yung penalty. Ibibigay na yun ang kukuha ng kwarto mo, kaya okay na. Wala ka nang aalalahanin. Talagang sinabi ng Lord, bayad na lahat. Wala ka nang aalalahanin. Tapos sinabi ko sa asawa ko, sabi niya, sweetheart, di na tayo tuloy. Bakit? Mahal kita eh. Kaysa sa gusto ko, dahil mahal ko si Lord. Mahal ko ang ating anak kaysa sa gusto ko, dahil mahal ko si Lord. Kasi wisdom begins with our fear of God. Kaya naman, hindi ko pagsisisihan. Bakit? Kasi ayos kami mag-asawa. Di ba, nandun ka nga, nagkukrus ka, lagi ka naman nagsisign of the cross dahil nag-aaway kay lagi. Di ba? Ang hirap ng ganun pakiramdam. Paano na anak mo? Paano na anak mo? Bakit nag-aalala ka? Samantalang dito, panatag ka dahil alam mo, nilagay ka ng Diyos sa tamang lugar. Di ka lugi. Kaya naman, listen to this. Friends, we need to admit to God. You see, wisdom is not about winning. Wisdom is about becoming Christ-like. Let me just end with this. This guy, nung mamamatay na siya, tinausap niya isang pastor. Sabi niya, anong pinagsisisihan mo sa lahat ng bagay sa buhay mo? Lungkot-lungkot niya. Sabi niya, tama po ako, pero hindi ako matalino. Nanalo ako sa argumento naming mag-asawa at ng aking mga pamilya, pero nawala ko ang aking relationship sa kanila. Alam ko ang maraming bagay, pero hindi ako natutong magpakumbaba para makasama ko sila. Kaya ho, sa marami sa atin sa buhay, ang dami nating nawala because we're not honest enough to admit we need God. Kaya sabi ni Jesus, you want to be wise? Come to me. Those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Be honest. Come. Alam kong pagod ka na sa buhay mo, you're trying your best to live your own life, to live the life na gusto mo in your own terms. Sabi ni Lord, come, I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. In fact, sabi nga ni James, if you lack wisdom, come, and I will give it to you generously without finding fault. Hindi na kita susumbatan. Lapit ka lang. Hindi na kita susumbat. Lapit ka lang. Bibigay ko to ng malaya sa'yo. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang din naman nakakaalam ng totoo mong kalalagayan sa buhay. Alam mo kung masaya ka sa kinalalagyan mo o hindi. Alam mo rin naman kung talagang masasabi mong yung buhay mo is indeed worth living for. It is something that I would not exchange to any life. Dahil alam mo that you are living a life with wisdom. But you have to admit naman, kung sakaling talagang hindi naman talaga, then be honest. Jesus is offering Himself, the very wisdom of God. God is telling you, come to me and I will give you rest. Those who are weary, those who are heavily laden, come, learn from me. For I am humble and meek. Maging tapat ka, maging totoo ka. If you need Jesus today, you want rest, then start by bringing back once again the honor and the glory belongs to Jesus. Have a fear of Christ in your heart. Take Him, receive Him